Hi guys! Welcome to my vlog. And ngayon pag-uusapan natin ano nga ba yung mga naranasan ko as an international student bilang baguhan dito sa Canada. Iisa-isahin natin yung mga bagay na tingin ko makakatulong din sa mga nagpaplano at sa mga katulad ko na bagong dating dito sa Canada. So, unang ginawa ko nung first day ko, kasi gabi ako dumating. So, kinabukasan, una kong inasikaso yung SIN ko or yung Social Insurance Number dahil kailangan yun, kakailanganin mo yun kapag maghanap ka ng work and kapag mag-open ka ng bank account. Hindi ka makakapag-trabaho ng wala kang SIN. So, kailangan mong pumunta sa Service Canada para mag-process ng SIN mo. So, yun yung isa sa mga una mong dapat gawin kapag dating mo dito sa Canada. Second, kumuha din ako ng Compass Card. Compass Card yung ginagamit na card kapag sasakay ka ng SkyTrain and sa bus. So, very kailangan to kapag syempre, as an international student, pabiyahe ka papunta sa school and pupunta ka rin kung saan. And ang mode of transportation dito is bus and train, lalo na sa papunta sa school ko. So, ang school ko is sa Vancouver and I live here in Surrey. So, it's about 30 plus kilometers away. So, an hour travel siya. 1 hour travel. So, yun, gagamitin mo yung Compass Card mo. And you can buy Compass Card monthly or meron ding daily pass or meron din yung stored value. So, kapag pumunta ka sa SkyTrain station, meron kang makikita doon mga booth or machine na you can choose kung ano yung ipapurchase mong ticket. Kung monthly, daily, stored value, or meron sila kasi depende sa zone eh. Zone 1, Zone 2, Zone 3. So, Surrey is in Zone 3. So, kung pupunta ka ng Vancouver, galing ng Surrey, so you will have to travel Zone 3 to Zone 1. So, andun din yung price list ng ticket or card na ipapurchase mo para makapunta ka dun sa Vancouver. Third na kailangan natin i-secure is yung insurance. So, meron naman silang, here in Canada, meron silang MSP, yung Medical Service Provider, I think, or I forgot the meaning, pero yun yung insurance mo habang nandito ka sa Canada. But the thing is, hindi mo siya agad-agad nakukuha. Pag apply ka ng insurance dito, around about 3 months pa bago mo siya makuha. At least. So, good thing sa school namin kasi meron kaming required na i-purchase na insurance or yung GuardMe, yun yung private insurance na kasama sa binayaran mo sa tuition fee or sa I think sa miscellaneous. And during the first 3 months na hindi ka pa covered ng MSP kasi nga 3 months before mo makuha, covered ka na ng insurance ng GuardMe from the first day of school. So, mahalaga yun kasi hindi natin alam kung ano yung mga accident, ano yung pwede ka magkasakit, especially sa weather dito na ulan, araw, snow. So, it's a good thing naman na magkaroon ka na rin ng insurance pagdating mo dito para hindi ka na ma-hassle kapag nagkaroon ka ng mga unnecessary accidents or yung mga yun nga, mga sakit. So, good thing na meron tayong insurance. Third is yung bank account. So, after mong kumuha ng SIN, pwede kang mag-open ng bank account. Pero, I suggest na before ka pa pumunta sa Canada, meron ka ng appointment. Kasi ang hirap ng walk-in. Minsan, in my case, 2 to 3 weeks ang hintayin mo para ma-accommodate nila yung request mo to open a bank account. Ang hirap dito kapag wala kang bank account, cash yung ibabayad mo, which is okay lang naman. Pero, they say na here in Canada, I don't know if it applies sa lahat ng province, pero here in BC, hindi na uso yung cash basis. Kasi they are after the points na ma-earn mo every time you use your card, credit or debit. So, ang sabi, mostly na lang nang gumagamit ng cash is yung mga senior citizens. But, generally, card talaga ang transaction dito. So,
yun, mag-open ka ng bank account. Madali lang naman yun, online appointment ka lang, and then you will go to your preferred branch on your preferred day. And then, ipaprocess mo dun sa bank yung ano. Of course, kailangan mo ng SIN. And of course, kailangan mo rin ng phone number here in Canada. So, yun, kailangan mong magkaroon ng Canadian SIM before ka mag-open ng mga account. Next is, speaking of Canadian SIM, in my case kasi, nag-open ako ng Fido during the time na pumunta ako ng VFS in Makati. Kasi nagbibigay sila ng free SIM. And a representative from Fido will call you kung interested ka, and they will register your number a day before, or a-activate nila yung SIM mo a day before nung landing mo sa Canada. So for example, in my case, dumating ako December 26. December 25, pwede mo na siyang inactivate na nila yun. But I suggest wag mong i-insert yung SIM mo before ka mag-land sa Canada, because magkakaroon ka ng charge for roaming or international use. So, I'm not sure kung magkano yung charge, pero mahal. So, wag mo na lang gamitin yung SIM mo before ka mag-land